Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Title, Driver umano sa NBI, suspect sa pamamaril sa Senado. Pinangalanan na ng Southern Police District ang suspect sa insidente ng pamamaril sa Senado nitong gabi ng Miyerkules, May 13, kagabi Kinilala siya bilang si Mel Oragon, 44 anyos na driver umano sa National Bureau of Investigation. Patuloy ang investigasyon sa motibo sa insidente. Okay? So, tingnan natin kung may dagdag na article. Wala. So, sabi ni Sas Ruganto Sasot, papaano po nagkaroon ng baril ang driver? Victor Liemet, kung driver lang, bakit may baril? Nagbigay ng statement si NBI Director Matibag na hindi namin personnel ang nagsimula ng putukan kagabi. Huwag kayong maghusga kaagad. Although, sinasabi, may mga media reports na think si Attorney Bundok, abogado ni Senator Bato, nasa loob ng Senate building during sa putukan. Kitang-kita daw nila mga lalaki naka-NBI, nakasuot ng bulletproof o NBI vest, may tatak na NBI, yun ang nakita nila. So, todo deny naman ang NBI na hindi nila tauhan. So, ngayon ito, salamat sa Southern Police District na pinangalanan na Mel Oragon. So, driver. So, kung driver, hindi siya agent, I don't know kung authorized ba siya na magdala ng baril. Baka nga, kung mayroon siyang driver agent, mga ganon, pwede. Hindi lang siya ordinary driver, kundi nagdra-drive siya, kailang meron siyang authority to mag... So, gaano ba katagal yung putukan? Narinig ko si Senator Pia Cayetano sa kanyang Facebook Live kagabi. Hindi lang daw 10 minutes, 20, baka umabot daw ng 30 minutes. Para nga daw war zone Kaya nabigla na lang ako kasi madaling araw pa lang nabasa ko yung message ng kaibigan ko sa US na ano nang nangyayari sa Senado, nagkakagulo na, under siege na. Tapos nakita ko na foreign TV news, hindi ko kung saang bansa, binabalita na yung kaguluhang nangyayari, putukan sa Senado dahil sa tangkang pag-aresto sa isang sitting senator na wanted ng ICC. Nakakaya tayo. Balitang-balita tayo sa buong mundo. So, ang implication niyan is ang ating economy. Lalong, balitang-balita na, korupsyon. So, ayaw mag-invest ng mga foreign investors dahil sa korupsyon. Tapos, yan pa nagkakagulo, nagkakaputukan, loob mismo ng Senado. So, what's happening? So, I hope na tuloy-tuloy ang investigasyon at salamat dahil gumalaw kaagad ang DILG secretary kagabi, pumunta doon to appease the situation. Takot na takot daw yung Senate staff personnel. Kaya nga napilitang nag-live si Senator Pia. First time ko siyang marinig na nag-live Facebook. Hindi naman siya mahilig sa publicity. Ito, tahimik lang si Senator Pia Cayetano. Kaya nagtaka ko, bakit may Facebook live siya? Yun. Ini-explain niya yung, kasi ang dami na daw nababahala.
Kasi may mga report pa na mayroon daw nasaktan, mayroon daw namatay, ganun. Kaya concern si Senator Pia sa mga relatives ng Senate staff. Kaya nag-live siya na wala namang nasaktan, kaya lang magulo talaga. Putukan, naaamoy daw nila ang pulbura. Okay, ganito ang ano ko yan kasi yung mga putukan na yan, in my 34 years of military service, sanay na ko dyan. Once na may nagpaputok na isa, kasi may tension na eh. So kung nagpaputok ng isa o dalawa, siguro, baka ang nagpaputok, galing ba sa labas ano, may mga Office of the Sergeant at Arms, mayroon. I think mayroon ding mga Marines. So may nagpaputok, may nag-respond. May nag-respond, kanya. Nangyayari yan sa amin nung bata-bata pa ko serbisyo, yung may encounter na kami. Isa o dalawang putok lang ng rebelde, mamaya mga sundalo mag-respond. Lahat na lang ng sundalo magpaputok kahit hindi nakikita yung kalaban. Sayang ng bala. Sabi ko, ceasefire, stop firing! Sayang, wala namang nakikita. Bakit ka magpapaputok? Baka ganon ang nangyari kagabi. May bang bang! Ko tapos may nag-respond din, bang bang! Mamaya sunod-sunod na. Actually, ano naman kaya ang motibo ng driver na yan? Drama talaga nangyari. Teledrama. But then, again, all things work together for good. So, with this, palagay ko mas pabor na ito kay Senator Bato. Kasi magsasampa na naman ngayon ng bagong kaso yung legal team niya. Writ of amparo na ang kanilang isasampa. Ibig sabihin yan, baka puwersahang madukot ng gobyerno si Senator Bato, at least nandun na yung writ of amparo. Kaya lang problema, nung kay Tatay Digong, nung kinidnap nila last year, nagsampa rin ng writ of amparo ang mga anak ni Tatay Digong. Hanggang ngayon, wala pa namang desisyon ng Supreme Court. Sana magsalita ng Supreme Court tungkol sa bagay nito kasi nagkakagulo tayo dahil walang clear guidance kung paano ngayon i-epekto itong arrest warrant ni Senator Bato. Salamat mga kaibigan dahil sa inyong panunood sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natabangan og yero, so muna ni ang iyang gipatindog nga balay nga pag-atupan ka. Pasalamat ano para maglaban. Karon naman na gid ni atop, so makita gid nato nga nakaatop na gyud. Oo nga. Dino sa kuan sa tabang sa sen nga pwede mga rata. General nga sa Ginoo nga motabag ka mga tao, bisan pag kami wala sa problema pero solbad yapon ang among kinahanglan. So bisan pataliwala nga karon na ulan-ulan ang panahon. Agpas gyud nga kita maka kuman sa atong balay. Mapasok gyud namo ni nga ako nga kanon kumanon at mama ayo sa among pagpuyo. Dili na kami ulanan. Salamat kaayo. Pilar nga do na pay mga tabang unta nga ihatag sa labaw ng pagkakahon.
pagkadugang. Labi na ni Sir labi na gayud sa mga tao nga gigamit sa atong Ginoo nga makatabang sa atong kinahanglan. Salamat kayo. Salamat kayo.